Hallelujah, magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy niyo po akong samahan sa oras na ito na patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, na patuloy po nating dami ng kanyang presensya at pasalamatan natin siya sa buong maghapong ating naranasan sa ating buhay, na tayo po ay pinaging matagumpay niya at ang kaligtasan na sumpungan po natin at ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig ang siyang nagbigay daan upang tayo patuloy na managana at mabiyayang magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya sa gabing ito, maranasan at masumpungan natin ang kadakilaan at kagandahan ng kanyang magandang balita na siyang magpapamalas sa atin upang magkaroon tayo ng angking karunungan. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita ay masumpungan natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po muna yung manalangin bago po tayo aral ng isang mensahe na siyang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan na maranas at masumpungan natin ang ating dakilang Panginoon. Sige po tayo manalangin. Yes, O God, hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa oras nito upang patuloy na lumapit at magtiwala sa iyo. Patuloy na nagpapakumbaba at sumamo kami, na ikaw po ang siyang magbukas ng aming puso at kaisipan upang maranasan at masumpungan namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at ang tunay na kaligtasan na aming naranasan sa buong maghapong ito. Anumang ulan ang dumating sa aming buhay, salamat po dahil sa biyaya at pagpala mo na pinanatili mo kaming ligtas. At patuloy na ikaw po ang siyang mangusap sa aming puso at paging banalin mo po kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu na maranas at masumpungan namin ang tunay na daan ng kaligtasan, na sa pamagitan ng salita ay mamulat kami sa katotohanan na ikaw po ang aming Diyos na buhay, na mapagpalang magbibigay ng angking karunungan at katalinuhan upang mamalas namin ang tunay na kaligtasan sa pamagitan ng salita. Ikaw ang kumatagpo sa bawat buhay ng bawat isa. Sa iyo ang kapurihan at kadakilan magpakailanman. In Jesus' name, Amen and Amen. Isang mabiyay at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito, na tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon, na siya po ay ating katagpuin sa ating mga buhay. At ipinamalas niya po ang kanyang mabuting balita para sa atin, para tayo po ay makaranas ng kadakilaan ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat sa biyaya tayo ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ito ay hindi sa ating mga sarili, kundi ito po ay kaloob ng Diyos. At hindi dahil sa tayo ay hindi pwedeng magmalaki sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo ay kinatagpo ng Panginoon upang mamalas natin at masampungan ang tunay na kaligtasan at matuto tayong manalig at manampalataya na may kalakip na tayo ay matutong magpakumbaba sa ating Panginoon. Sabi niya nga po sa Efeso 2 verse 8, ganito po ang kanyang winika sa kanyang salita, na sabi po niya dito sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Amen po. Tunay nga po na dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo po ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Hesus, na siyang nagpamalas ng tunay na kaligtasan. Sabi nga sa John 3:16, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pinagganap niya ang kanyang buhay, naialay niya sa atin. Sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya't ibinigay niya po ang kanyang bugtong anak, upang sino mang manalig at manampalatay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano niyo po maranasan ang buhay ng walang hanggan kung wala po kayo at hindi po kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? At paano niyo po mararanasan ang kaligtasan kung hindi po tayo magkaroon ng pagsiliksik sa kanyang salita?
Mararanasan po ba natin yung kung sa ganang atin lang na tayo magkakaroon ng kaligtasan, kundi po tayo magsasaliksik ng kanyang salita? Hindi po. Kundi sa pamagitan po ng kanyang mga salita upang mamalas po natin ang tunay na kaligtasan. Paano po tayo mananatiling manampalataya kung hindi po tayo gagawa ng aksyon na sa pamagitan ng kanyang salita tuklasin ang katotohanan ng kaligtasan? Masusumpungan po natin yun kung tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo naligtas, di ba po? At sa pamagitan ng ating pananalig at pananampalataya, paano tayo mananalig at mananampalataya kung hindi natin sasamahan ng gawa? Sa ganang atin po, hindi po tayo maliligtas. Ngunit sa ganang pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nakasumpong ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay naranasan natin sa pamagitan ng ng kanyang kandakilaang pag-ibig. Nang inalay niya ang buhay niya para sa atin. Pero nasaan tayo? Bilang tayo yung kanyang mga anak. Bilang tayo kanyang pinili. Nasaan tayo sa mga oras na maparangalan natin si Lord? Napaparangalan po ba natin siya? O sa ganang atin lang po ang ating napaparangalan? Yung gusto lang po ba natin? Hindi po. Kailangan maparangalan po natin ang ating Diyos. Paano po natin siya mapaparangalan? Sundin po natin ang kanyang mga inuutos. Gawin po natin ang mga bagay na ito na makakapagligtas po sa atin sa pamagitan po ng kanyang salita. Sapagkat ipinamalas niya po ang kanyang kadakilaan ng pag-ibig. Yung buhay niyang inialay niya sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. At para tayo magkaroon ng tunay na pananalig at pananampalataya. Pero paano po tayo mananalig at mananampalataya kung hindi natin sasamahan ng kilos at paggawa? Natutulang po, wala po ako sa kinatatayuan ko kung hindi po ako nagpapatuloy sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, nung kasalukuyan wala po ako sa Panginoon, magulo po ang buhay ko. Pasaway po ako. Ano po ako? Butangera po ako. Ano po ako? Yung mainitin din po ulo ko. Pero dahil po sa pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon, binago po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y may ganap ng pagbabago. Inalisan natin yung mga bagay na makamundong gawain. Inalis na po natin sa pag-ugali natin yung mga bagay na hindi dapat natin gawin. Yun po ay sa tulong ng ating Panginoong Hesus, na siyang nagpamalas upang tayo makasumpong sa tunay na daan ng kaligtasan sa pamagitan po ng kanyang salita. Sapagkat sabi nga po sa Roma, Kabanata 23, Roma 6, po tayo ha? Roma 3:23 po. Sabi po sa Roma 3:23. Ano po sabi doon sa Roma 3:23? Kung paano po tayo pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ng Roma 3:23, ganito po ang kanyang winika. Sa Roma 3:23 po. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Lahat po tayo nagkakasala. At hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kung hindi po natin susundin ang kanyang mga inuutos. Di ba po? Kaya panahon na po at tayo po ay magbalik loob at gawin ang para sa Panginoon. Huwag po tayong tumingin sa tao dahil kapag tumingin po tayo sa tao, ito po yung magiging dahilan para po tayo hindi magpatuloy sa Panginoon. Ang tignan po natin kung ano yung kanyang mensahe para sa atin. Para tayo madalas sa tunay na kaligtasang ating minimiti na makapiling natin ang ating Panginoong Hesus at maging banal tayo at maging kawangis niya tayo. Tayo po kawangis ng Panginoong Hesus. At bilang kawangis niya, gawin po natin ang mga bagay na ito. Na tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na nagbigay ng angking karunungan, katalungan upang mamalas namin at masumpungan namin ang tunay na kaligtasan na siyang nagpamulat sa amin upang kami ay makasumpong ng tunay na katotohanan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, na sa pamagitan po ng iyong salita ay nasumpungan po namin ang daan ng tunay na kaligtasan na siyang nagbigay sa amin upang makapiling ka namin
at maranasan namin ang iyong dakilang presensya. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig at ang buhay na amin pong natamasa at ang biyaya at pagpapala na amin pong nakamtan at ang lahat ng kaligtasan naranasan at nasumpungan po namin. Panginoong Hesus, ang wala na pong ibang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus, tulungan mo po na sila po iyong katagpuin at tulungan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang wala na pong ibang inaasahan sa banig ng karamdaman, Lord, pagalingin mo po. Tulungan mo po ang may mga karamdaman, Lord. Ikaw, Lord, ang maging dakilang manggagamot ng sinumang may mga karamdaman. Sa tulad po ng aking hipag na si Ate Rose, ngayon po, nawa po hindi pong matuloy ang kanyang pagkikemo. Huwag mo pong hayaan na makemo siya, Panginoong Hesus. Makita niya yung salita mo na siyang magbibigay daan ng kanyang tagumpay na kagalingan. Ikaw, Lord, ang malayang kumilos sa buhay ng aking hipag na si Ate Rose. Maging kay Tatay Lope at kay Nanay Melia. Lord, lubusin niyo po ang kagalingan Nanay Melia at Tatay Lope, na si Tatay Lope na sa banig ng karamdaman, Lord, na hindi na po siya nakakalakad. Ngunit nang dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ikaw ang makasumpong at makaranas ng tunay na kagalingan na masumpungan po ni Tatay Lope ang tunay na daan ng kaligtasan. Lord, tulungan niyo po kung may pabatid ko sa kanila ang tunay na daan ng kaligtasan sa pamagitan niyong salita, na ginamit mo ko bilang instrumento na makilala ka ng aking biyanan. Pagpalain niyo po ang bawat mensaheng pinapaabot ko sa kanila, na makita at mahayag ka sa kanilang buhay. Lord, salamat dahil alam ko, Lord, na ikaw ang kumikilos sa buhay ng Tatay Lope at Nanay Melia. Ikaw, Lord, ang magbigay ng pagpapala na matugunan po ang kanilang pangangailangan. Ikaw, Lord, ang magbigay ng pagkalinga sa aking biyanan at sa aking mga kapatid, sa aking mga hipag, sa aking mga bayaw, pamangkin, mga pinsan, tiyo at tiyat, lahat ng relatives ko, Panginoong Hesus. Ikaw ang umabot upang patuloy na lumaganap ang iyong kadakilan ng pag-ibig na maligtas sila at mahango sila sa mga bagay na mga gawang mga kalikuan at mga gawang mga hindi kalugod-lugod sa iyo. Lord, pagpalain mo po na makasumpong sila sa iyo, Lord God. At ikaw, Lord, ang siyang patuloy na managana sa kanilang buhay. Tulungan mo sila sa kanilang mga anak. Maging sa aking mga kaibigan Mr. ko at mga anak ko. Sa pamilya ko, Panginoong Hesus, ikaw, Lord, ang kumilos sa buhay ng aking mga anak. Na mabatid nila ang katotohanan tunay na kaligtasan. Manalig sila at manampalataya sa iyo. At makamtan nila ang tunay na yung salita ang siyang magdadala sa tunay na matuwid na kaligtasan. Maging sa aking mga customers, sa mga kaibigan ko at mga kasamahan ko sa church. Ang aking mga manugang, Lord, ay abutin mo rin po. Lord, pagpalain niyo po ang aking mga manugang. Patuloy na tulungan at samahan. Wala man po dito pa si Eric at nasa trabaho pa, Lord. Ingatan mo po ang mga nasa trabaho pa at makauwi na ligtas sa kanilang tahanan. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na nakiisa sa panalangin ito. Ikaw, Lord, ang maitaas at maluwalhati sa buong mundo. At sa pamagitan ng salita na marami kang ginamit na mga mensahero, mga nagbibigay ng tunay na kaliwanagan ng kaligtasan sa pamagitan ng salita ay makahayag ka at mapadakila ka. Salamat po, Ama, sapagkat tunay ngang ikaw ang aming Diyos na dakila, na siya nagpamalas ng pag-ibig, pagkakaisa at pagkakasundo sa hindi ng mga nagkakaunawaan. Lord, I pray na tulungan mo po ang bawat isa. Sa iyong pag-ibig ay managana kami sa kaligtasan. Sa iyo ang kadakilan, kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you for watching and God bless you all. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa oras na ito na tayo muling sama-sama na makiisa sa panalangin ito. Kay God ang papuri at pasalamat na sa pamagitan ng kanyang salita ay mamalas at masumpungan po natin ang kadakilan ng pag-ibig at ang kaligtasan at kapatawarang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Kay God ang papuri at pasalamat. Ang lahat ng ito ay nataas natin sa Panginoon. God bless you and thank you for watching. Bye-bye po and shoutout po sa inyo lahat.